Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Tagum sa probinsya ng Davao del Norte. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Tagum. Mahimbutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katunga ng mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nason. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit 89 na kabanata, ang talata po ay 20. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Laging maghahari ang isa niyang angkan. Laging maghahari ang isa niyang angkan. Sintatag ng langit, yaong kaharian. Sintatag ng langit, yaong kaharian. Laging maghahari ang isa niyang angkan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong bandal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin. Ang banal na dugo ng aming manunubos ang siya maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Tagum sa probinsya ng Davao del Norte. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Tagum. Maraming salamat po. Aming pag-asa, tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Exodus sa 5 kabanata. Ang talata po ay 15 hanggang 21. Dahil dito, pumunta sa Paraon ang mga kapatas at nagreklamo. Bakit po naman ninyo kami ginaganito? Pinapagawa pa po ninyo kami ng tisa, ngunit hindi na binibigyan ng dayami. At ngayon po'y binubugbog pa kami. Gayong ang mga tauhan ninyo ang may pagkukulang. Sinabi ng Paraon, mga batugan, tinatamad lang kayo, kaya ninyo hinihiling sa akin na payagan kayong maghandog kay Yahweh. Sige, magbalik na kayo sa inyong trabaho. Hindi kayo bibigyan ng dayami at ang gagawin ninyong tisa ay sindami pa rin ng dati ninyong ginagawa.
Nakita ng mga kabatas ang hirap ng kanilang katayuan nang sabihin sa kanilang sindami rin ang dati ang kanilang gagawin. Pag-uwi nila mula sa pakikipag-usap sa paraon, nakita nila sa daan sina Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila sa dalawa, parusahan sana kayo ni Yahweh dahil sa ginawa ninyong ito. Nagalit sa amin ang paraon at ang mga tauhan niya. Binigyan pa ninyo sila ng dahilang patayin kami. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa pagsunod sa Diyos. Ano po? Ito po yung kaisipan na kapag lalong humihirap ang buhay, hallelujah, ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging nagdadala ng agarang ginhawa. Kung minsan, lalong humihirap ang sitwasyon bago dumating ang tagumpay. Marami sa atin ang umaasa na kapag nagsimula tayong sumunod sa Diyos o nananalangin para sa pagbabago, magiging maayos agad ang lahat. At syempre po, dahil tayo nagdesisyon na ganapin ang kalooban ng Panginoon, iniisip natin, sitting pretty na tayo. Sa English pa, bed of roses. Ano po? Nung inutusan ng Diyos sina Moises at Aaron na sabihin sa Paraon na palayain ang mga Israelita, sa halip na makinig, lalong pinahirapan ng Paraon ang mga tao. Tinanggalan sila ng dayami, ngunit pareho pa rin ang dami ng tisa ang dapat nilang gawin. Alam niyo po, makikita natin dito yung reaksyon sa gitna ng krisis. Ano po? Yung paghahanap ng hustisya sa maling lugar. Lumapit yung mga kabatas kay Paraon upang magreklamo. Umaasa silang may awa ang sistemang umaapi sa kanila. Alam niyo po, ito yung dapat nating maisip, mga kapatid, na pa gusto nating mangyari. Ano po? Doon sa kasalukuyang nagaganap sa ating mga pamumuhay, ano ba gusto nating mangyari? Kanino tayo humihingi ng hustisya? Sistema na nga yung dahilan kung bakit nangyayari sa iyo yung mga nangyayari. Doon ka pa magrereklamo. Sa panahon ng hirap, madalas tayong lumalapit sa mundo, sa mga maling tao, para sa solusyon. Sa halip na tumakbo tayo ng diretso sa Diyos. Alam niyo po, itong ating programa ay direktang tumutugon sa panawagang ito na kesa tayo lumapit sa kung sino mang politiko sa kasalukuyan po. Alam niyo po, nalulungkot tayo kasi may mga mananampalataya na tinitignan yung mga nagaganap sa kasalukuyan na ay wala na talagang pag-asa. Ano po? Mga mananampalataya yan. At imbis na ipanalangin yung mga nasa katungkulan, ay, si Senador ganito, ay, si Senador ganyan, ay, ganito yan, ganyan yan. Tanungin mo kung saan niya nalaman. Sabi, sabi, balita lang. Alam niyo po, mawalang galang na po kay Senator Joel Villanueva.
ano po, anak ni Brother Eddie Villanueva. Alam niyo yung term na ginagamit sa kanya, anak pa naman ng pastor. Kristiyano pa naman si Senator Alan Peter Cayetano. Kristiyano pa naman. Nagrebelde laban sa dating pamunuan ng Senado. Mga kapatid, una sa lahat, dapat nating maunawa na ang politika ay isang sistema ng pamumuno at ito ay nakatakda na manguna sa sanlibutan. Alam niyo po, yung nangyaring nabigo, ano po, may bitag ng paninisi kasi dito sa, ayaan nyo, itutuloy natin yung kwento natin. Senator Villanueva tsaka kay Senator Cayetano, ano, doon tayo sa bitag ng pagpaninisi. May pagbaling ng galit nang mabigo silang makuha ang pabor ni Faraon. Nakita nila sina Moises sa Aaron. Agad nilang isinisi sa kanila ng mga sugo ng Diyos ang kanilang hapis. Binigyan pa ninyo sila ng dahilan para patayin kami. Alam niyo, madaling manisi ng kapwa, ng pamunuan, o minsan pati Diyos. Kapag hindi nangyayari yung inaasahan natin. Pero alam niyo ba na ang paninisi ay tanda ng kawalan ng pananampalataya sa mas malaking plano ng Diyos. Ito na nga yung sinasabi ko, ano po, na sandali, sinisisi natin si Senator Cayetano na hindi masatisfy doon sa kanyang present situation. Gusto niya pang maging Senate President. Mga kapatid, isipin niyo yung mga sinasabi ng iba na mali o pagre-rebelde ang ginawa ni Senator Cayetano. Lingkod ng Diyos yan. Kapatid natin. Pero ano yung iniisip natin? Ay, pinagtatanggol niyan. Si VP Sara, mawalang galang na. Iniisip natin na yung proseso ng paglaya, lalo namang humihirap. Bakit ba ipinahintulot ng Diyos? Alam ng Diyos na titigas ang puso ni Faraon. Ginamit niya ang bigat ng sitwasyon upang ipakita sa mga Israelita na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. At upang ipakita ang kanyang dakilang kapangyarihan. Yung mga tisa na walang dayami sa ating buhay ngayon, yung mas lalong humirap, nagkaroon ka ng mas maraming bayarin, nagkaroon ka ng sakit, yung mga relasyon na hindi naging maayos. No? Hindi ito pala tandaan ng pagpapabaya ng Diyos. Mas madalas pa, ito yung paraan na upang ihanda tayo sa mas malaking himala. Yung sitwasyon ngayon ng Senado natin, dapat natin yung ipagpasalamat sa Panginoon. Hindi sinisisi ang kung sino-sino. Ano po? Ipinagtatanggol ni Bernie si Senator Cayetano, Senator Villanueva. May narinig kayo? Pero, ang panawagan sa atin, huwag tayong sumuko sa gitna ng pagsubok. Kung tayo ay sumusunod sa Diyos, ngunit parang lalong sumasama ang sitwasyon, yung mga pangyayari,
Huwag tayong bumalik dun sa lumang buhay natin. Huwag nating kainggitan yung mga nagmumukhang mahirap o nagmumukhang masagana ang buhay. Huwag natin yung kainggitan. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Nasa Exodus chapter 5 pa lang po tayo. Hindi po ito ang katapusan ng kwento. Ito ay simula pa lamang ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan laban sa kaaway. Tungo sa paglaya. Ano naman ang pinalaman niya dun sa sitwasyon na sinasabi mo kay Senator Cayetano, kay Senator Villanueva? Alam niyo po, kailangan nating humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kasi napakabilis natin na manisi, na humihirap yung buhay natin. Kasi may mga ghost project yung mga yan. Alam niyo, kailangan nating humingi ng tibay ng loob sa Panginoon na magtiwala ng bawat paghihirap na ating dinaraanan ay may layunin at ang pagliligtas ay darating sa panahon ng ating Panginoon. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagkakaloob ng pagkakataon upang kami ay maliwanagan. Humihingi po kami ng kapatawaran namang Diyos sa mabilisang paninisi namin dun sa mga tao na itinalagan nyo na dapat ay katuwang sa aming pagtatagumpay. Patawarin niyo po kami, Amang Diyos. At ang aming panalangin ng mga taong ito na inyong ginagamit upang kami ay ihatid sa kalayaan. Ikaw po ang kumilos at gumawa ng paraan sa kanilang mga buhay upang sila'y magpatuloy at hindi lamang manalig sa kanilang mga sariling kakayahan. Dasal din po namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magatid sa amin sa landas ng katwiran. Abang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Tagum sa probinsya ng Davao del Norte. Ang aming panalangin, ikaw pong magkaloob ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Tagum. At ang aming panalangin, dumaloy ang unawaan, magpakumbaba ang iyong katawan at tunay na sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Tagum. And we declare the fire of revival sa buong Tagum. Hayaan mo pong dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Ikaw po ang magkaloob ng kaunlaran. At hayaan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America race in the height of its glory. Kasal din po namin ang pagkilos mo sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, military, police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Dasal din po namin ang kaliwanagan na nagmumula sa iyo. Ipahintulot mo, Amang Diyos, na malantad ang kasinungalingan ng kaaway
at tunay mahayag ang iyong pagiging tapat na hukom. Habang amin pong idinudulog sa iyo ang aming mga training agents, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryo nito upang tunay mapangyari ang dakilang kalooban. As we also pray, Panginoon, sa aming mga OFW na tinawag mo bilang Overseas Filipino Witnesses. Ganyan din po sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw pong magkaloob ng iyong kapangyarihan at Santong Espiritu pang sila'y magtagumpay sa pamamahayag ng iyong salita. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang mga bansa ng Cambodia, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Magtagumpay ka, Panginoon. At hayaan mo ang iyong Santong Espiritu ang bumaba sa pagtungo ng iyong lingkod at salitain ang kalayaan na iyong itinalaga. As I also pray, Panginoon, sa Hong Kong, Macau, Taiwan, kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga iglesia sa bayang ito. Gayun din po sa China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Ilusan mo mga bansang ito na mapangyari ang dakilang kalooban mo. We declare the fall of revival as we declare peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and lot with parking, with a no vehicle, and with a flourishing business. In Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.